mga ka-MB, Gen Z at ang mundo ng media, iba't ibang paraan ng pagkonekta, pagtuklas at pagpapahayag. Alamin natin yan dito sa Gen 6. Magandang araw, Baguio City. Narito na ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Hey, masyado ka namang serious. Hindi to Luzon headlines. Ano bang programa to? Gen Z, ano ka ba? Pero sige, since tuwang-tuwa ka sa pagbabalita, yan ang tatalakayin natin for today's video. Mula sa Universidad ng Pilipinas, Baguio, halina't tuklasin natin ang nagbabagong forma ng journalismo. Dito lang sa Gen 6! Dahil napakalapit sa puso namin ang pagbabalita, tatalakayin natin kung paano nga ba binabago ng mga Gen Zs ang larangan ng pamamahayag o journalismo. Mula sa pamamaraan ng pag-consume ng balita hanggang sa kung paano ito ginagawa, malaki ang nagiging impluwensya nito sa bawat henerasyon. Kaya tara, atin itong explore. Hindi na tulad ng dati kung saan kasabay ng pagkain ng pandesal at paghigop ng kape ang pagbabasa ng dyaryo. Para sa mga Gen Zs na katulad natin, ibang-iba na ang pamamaraan natin kung paano tayo makibalita. For real, lumaki na tayo na halos araw-araw cellphone ang hawak natin. 81% ng mga Gen Zs ang gumagamit ng social media. At akalain mo, ito ang primary source of news nila. Madalas kasi gusto nila yung mga mabilis na ma-absorb ng mga visual contents. Gaya na lamang ng TikTok at IG Reels. Tama ka dyan! Marahil dahil ito sa kanilang maiking attention span. Akalain mo yun? 8 seconds ang average ng kanilang attention span kumpara sa mga naunang henerasyon. Balik tayo ulit doon sa dopamine sa brain, sa chemical sa brain na dopamine. So, yung dopamine na to, feel-good chemical. Aside from the dopamine, it also goes with the neuroplasticity. Ibig sabihin nun na yung brain natin ay parang plastic. Ibig sabihin nun na kung ano yung nakasanayan ng brain mo, yun yung lagi niyang hahanap-hanapin. So kung nasanay ka sa ganitong content na short reels, yung sa TikTok, ganon, hanap-hanapin yung brain mo yun. And then eventually, you will feel good about it kasi nabuboost yung dopamine mo. And yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng short span. Hey, tignan mo to, yung ibon lumalangoy. Ano ka ba? Fake news yan! Huwag ka basta-basta naniniwala online. Pero alam mo ba, may tinatawag tayong social first journalism? Ibig sabihin nito, dahil sa social media, may kakayahang gumawa ang mga journalist ng mga balita na madaling maintindihan ng mga kabataang katulad natin. Kung dati, masyadong tradisyonal ang pamamahayag, ngayon, unti-unti na tayong nag-a-adapt sa digital world. Since lahat tayo na naka-focus na sa social media, matanda man o bata, parang mas madaling na-feed sa atin yung information. At saka sa social media kasi, kahit anong genre, anong content, nandyan na lahat. Ikaw na lang mamimili kung ano yung babasahin. Kakaunti na lamang yung mga nagbabasa ng dyaryo. Kaya as much as possible, kailangan din nating mag-adapt. And kailangan din nating i-feed kung ano talaga yung pangangailangan ng ating mga viewers. Kilalanin naman natin si alias Newsboy Kulas, na 3 dekada na nagbebenta ng dyaryo. Dahil noon, kompleto, mayroong magazine, may comics, lahat ng mga pan, mayroon noon. Dahil wala pa cellphone noon, that was 1990s. Talaga, iba talaga ang binta noon kaysa sa ngayon. Wala pa sa kalahati. Instant. Na mababasa mo kung anong balita ngayon kumbaga sa national, malalaman mo ngayon. Hindi ka tulad ng dyaryo, bukas mo pa malalaman. Ganun. So, ibig sabihin, pwede na palang magbalita gamit lang ang cellphone. Tama! Pero din tayong tinatawag na citizen journalism. Ang citizen journalism ay balitang galing sa isang komunidad, nakuha ng isang mamamayan, lalo na kung wala ang reporter sa mismong pangyayari. Mahalaga din sila yung mga tao, mahalaga din sila na magsabi kung hindi naman ganun yung nangyayari. So, I think critical din yung citizen journalism, lalong-lalo na naglipa na yung mga fake news. Yun nga lang, ang problema kung minsan,
Is it verified? Dapat tama, tama, fact lahat yung binabalita mo, hindi opinion-based. Oo, kasi kung hindi tama yung mga bawat details na binabalita mo, then hindi ka credible na reporter. It happens. They immediately believe something that they have seen on the internet without even verifying or scrutinizing if the source is legitimate. So mabilis lumaganap ang misinformation. So that's another hurdle, another level of hurdle para sa mga legit na journalist. Ayan, kahit na nagbabago ang media landscape natin, mahalaga pa rin magatid ng tamang impormasyon. Responsibilidad natin bilang nagko-consume ng media na matiyak na tamang impormasyon bago natin ito paniwalaan. So mga ka-Gen Zs, hopefully marami kayong natutunan at nagkaroon kayo ng ideya kung paano maging isang Gen Z journalist. Sa paglaganap ng fake news, responsibilidad natin na matiyak na tama at totoo ang mga information na kino-consume natin. Dahil sa huli, ang pagbabalita ay hindi lamang isang propesyon. Ito ay isang responsibilidad at pagbibigay serbisyo para sa ating bayan. Joanna Viray, Balitang Gen Z. Yung extra. Randall Rico, Balitang Gen Z. May galit ka? Diyos. Ay, pero ang galing naman nila. Siyempre, maraming salamat kay Randall Rico at Joanna Marie Viray ng University of the Philippines, Baguio City. At makakasama nga natin sila ngayon, pero dahil nga dito kay Nando, ay makakausap natin sila sa isang medium ng komunikasyon. Wow, ano ito, Miss Bea? Internet. Internet, oo. Yes. Kasama ka natin ngayon si Randall Rico at Joanna Marie Viray. Hello, magandang umaga. Good morning po. Oh. Rico? Ba't iba ka na, Randall? Iba na yung mukha mo. Randall? Magandang morning po, Miss Bea and Miss Angel. Ayan, si Randall. At saka si Joanna. Nasaan na siya? Good morning po, Miss Angel and Miss Bea. Ayun, ang ganda naman. At ang pupogi ng ating mga guests ngayon online. Sana dyan na lang kayo. Huwag kayong lalabas. Pero tingnan mo naman ang freshness ni Joanna. Oo. May pa-highlighters sa pinakababang eyelid. Kamusta ang paggawa ninyo nitong Gen Zs ninyo? At bakit ito yung naisipan natin na ipakita or ipakilala sa ating mga viewers? Ayun. Mauna ka na, Joanna. Okay. At first po kasi is we are thinking kung ano nga ba talaga yung magkakatulad na passion namin ni Randall. And then, we thought na since magkasama kami palagi sa news and na-enjoy namin siya, nagkaroon kami ng spark and passion to do that, why not make it our Gen Zs? Kasi ang dami na din naman naming experiences regarding news writing and sa media as a whole. Ay, nice naman. How about you, Randall? Dagdag ko lang po sa sinabi ni Joanna, aside from interest namin siya. Kasi ngayon, hindi na lang Gen Zs yung parang latest ngayon sa generation. Di ba? May tinatawag na tayong Gen Alpha. Yung mga, may sarili na silang languages, di ba? Mm-hmm. Pero, medyo skeptical din yung ganon kasi in the first place, medyo wala na rin silang time para magbasa ng balita. So, even ako, nung bata rin ako, wala rin kaming time para magbasa ng balita. Pero mahalaga na maintindihan din natin yung kahalagahan ng pagbabalita and at the same time, yung nagbabago na landscape po ng media. Oh, yan. Pero grabe, no? Nakakatuwa yung mga nila noon, mga news nila. Yes. Na-interns pa sila, grabe, trending. Exactly. Matanong ko lang muna kay Joanna first. Ano sa tingin mo yung nagiging problema ngayon ng mga kabataan, especially sa pagtanggap ng mga balita sa social media siya nanggagaling? Usually po talaga, whenever people would go through social media, kung ano na lang nababasa nila, sometimes they believe it without fact-checking it. That is why, isa po yun sa mga hinighlight namin with our Gen Zs na if possible, kailangan mag-fact-check sila and make sure na lahat ng information na kinoconsume nila
is talagang totoo at galing sa mga credible sources. That's why when we make our news, we make sure na lahat ng mga sources namin ay galing talaga sa mga credible people. Ganun po. Thank you so much. Oo nga naman, di ba? Dapat yung kredibilidad ang una talagang tinitignan dyan. Oo. Randall, ikaw, ano naman yung mga sa tingin mo nagiging struggle ngayon pagdating sa, yun nga, ang baba na lang ng attention span ng mga tao. Sa tingin mo ba, paano ito masusolusyonan para maipasok ang lahat ng mga impormasyon sa konting oras lang na kayang tanggapin ng mga kabataan ngayon? Maganda na nabanggit niyo, Miss Bea, yung konti na lang yung attention span ng mga kabataan ngayon. Exactly, parang 8 seconds na lang, parang masanay na sila na sa TikTok lang, di ba? Pero ang danger nito is kapag nagbasa sila ng balita ay nakita nila lang yung headline, hindi nila click-click or hindi na nila binabasa yung buong detalye. So ang tendency nito is nagiging misinformed sila and may possibility na i-share nila yung maling impormasyon sa mga matatanda, lalo na yung mga older people na naniniwala na lang sa AI, mga AI-generated content. Yun yung isang danger ng short attention span natin. Oo, pero gusto ko lang din matanong, no, kasi nabanggit mo na yung mga matatanda. Sa tingin mo ba, mas nai-engage ba ang mga Gen Z or mga matatanda sa mga fake news ba? Oo. Kay Randall na lang. Okay, sige po. Feeling ko po, although wala pa ako masyado nababasa pong study kung Gen Z ba or yung mga matatanda yung mas nagiging prone sa magiging prone sa disinformation. Although kahit sino naman nakatao pwedeng maging prone sa disinformation or misinformation, lalo na kung yung balita o yung content na inilalabas ay hindi naman talaga totoo. Kaya mahalaga pa rin yung sinabi ni Joanna na fact-checking talaga is importante. Kailangan makita natin kung latest ba itong binalita nila, kung credible sources ba yung mga na-interview, ganyan. So, anyone can be a victim po of disinformation. Kaya kailangan talaga na you have to learn more about the sources where you watch yung mga balita. At kailangan mag-double check ka din, mag-fact check ka talaga. Joanna, sa tingin mo, bilang isang kabataang nasa linya ng media, paano kaya sa tingin mo nakakatulong o paano makakatulong ang isang katulad ninyong mga kabataan para sa mas magandang pagbigay ng mga balita, mas fact at maiwasan ang mga fake news? Siguro po we can make them aware through media literacy by sharing to them na not all news that you read and you see online are real. So, kailangan talaga maging aware sila na hindi sila basta-basta magtitiwala sa lahat ng nakikita nila online. So, what they should do is maging, wary talaga. Like, magkaroon sila ng trust issues as much as possible na they should think first na tama ba to? Like, may iba pa bang mga news agencies na nagsasabi na totoo to? May mga archival ba na nagsasabi na totoo ito? Or may mga data ba na talagang nagpo-prove na this information are real? So, isa yun sa mga siguro magagawa ng mga kabataan. And we as naging intern nga din ng news, we as much as possible also do teach other people na in terms of gathering news, kailangan talaga na primary source yung mga pinupuntahan namin. And, yun. Tama. Trust issues. Totoo. Huwag ka lang magkaroon ng trust issues sa karelasyon. Dapat sa news din. Oo. Bago ka manood, bago ka maniwala, kailangan siyasatin mo muna ng maigi. Tignan mo kung saan galing itong mga information na to. Tama It's nga like naman. you're dating the news. Yeah naman. Sa tingin mo, Randall, para sa'yo naman tong katanungan ko, sa tingin mo, ano yung kayang i-offer ngayon ng mga kabataang nasa journalismo na bago o kakaiba sa mundo ng media? Ayun, bukod sa mga nabanggit namin kanina, like
pwede na siyang i-air online. Pero hindi lang naman panay negative yung nai-offer ng bagong landscape ng media. Meron din syempre yung positive. Katulad na lamang yung ginagawa na sa Luzon Headlines, kung saan na-interview namin sila Sir Charles, sila Ma'am Vanessa, Ma'am Angel, and Ma'am Valerie, na kahit na online siya, mabilis yung pag-disseminate ng information. Hindi katulad dati sa dyaryo na kailangan parang isang araw magsusulat ka pa tapos ipiprint pa nila sa papel, 'di ba? Pero ngayon sa online, sobrang bilis na ng pag-disseminate mo ng information. At isang kagandahan yon kasi even yung mga tao, yung mga communities, nakapag-provide sila ng mga information, mga first account na information na mahalaga rin sa balita po. And ngayon, yung mga Gen Zs natin ngayon, mas nagiging creative sila sa paggawa ng balita. Hindi siya masyadong traditional, pwede siyang maging catchy, kumbaga, at mas madaling ma-absorb ng mga madla. Totoo yan. Kasi yung mga trend yung aesthetic news presentation. Parang ganun na yung nangyayari ngayon. Kasi kailangan ng mga kabataan ngayon visual. Oo, dapat nagagandahan sila sa nakikita nila bago sila maka-engage. Exactly. Tapos doon pa lang sa pamamagitan na ganun, maaakit mo na agad yung attention nila, tapos doon na sila mag-i-stay doon sa news mo. Real na real yan. Ako, maraming salamat, Randall at Joanna. Joanna, may huli ba kayong mensahe? Mauna tayo kay Joanna sa mensahe sa mga nanonood sa atin ngayon at mga nais mo na ring batiin. Okay, so my message is, thank you so much, RNG Luzon, for the opportunity and the experiences that I had. And binabati ko naman yung family ko, my mother, father, and my kapatid for always supporting me sa lahat ng mga pangarap ko. Ayun! Ay, wow naman sa mga pangarap! Sila lang ba, Joanna? Walang iba? Wala. Yes! Tigil-tigilan Parang hindi mo kita ako. kilala. This starts with letter. Silent ka lang. Randall, how about you? Ayun, maraming salamat din po, RNG Luzon, and especially sa Morning Balitaktakan na binibigyan kami ng platform para i-share po yung talento namin. Marami kami natutunan po dahil sa RNG Luzon internship at mas lalo pong nag-widen yung perspective namin pagdating sa media. Ayan, and binabati ko rin po yung mga family, friends ko sa UP, and of course, my lovey-dovey. Hindi ko kinakayo. Grabe ka naman sa hindi. Nakakasoy. Dapat ganun, Joanna. Wag ka nga dyan, Joanna. Gigigil ako. Hindi pa. Makikita kita soon. Kala mo. Arte-arte. Arte-arte. Maraming salamat muli, Randall at Joanna. Pagpalain nawa ang inyong mga ka. Luluwa. At ingat.